Ano yung ibig sabihin nun? When you do things for God in secret, that's your prayer life. That is your personal devotion. Alam niyo ba maraming Kristiyano ngayon nasa church, ma-attend, hindi na nagbabasa ng Bible, hindi na nagpe-pray. Kaya when they encounter things, now when the Lord tests them, when Satan attacks them, ang bilis nila matumba. Kasi hindi na nakasandal sa salita ng Diyos. Hindi na nakatuon yung paa nila or nakabaon yung paa nila. Yung pananampalataya nila, hindi na nag-ugat kay Lord or sa Word of God. Kaya maraming Kristiyano, konting kibot lang nasasaktan, konting kibot lang lumalayo sa Lord, konting kibot lang ayaw na mag-ministry. Why? Kasi yung secret place, ano yun? Ano ba ako? Hindi, ito. Faithfulness in hidden places. Di ba, ang sinasabi ng karamihan, iba ka pag may maraming tao, iba ka rin pag mag-isa ka na lang. Pag mag-isa ka lang, yun yung ikaw. Totoong ikaw. How do you do it? Diba? So, secret place is our place of prayer and devotion to the Lord. So, what you do in secret for God is worship and experience. Hindi kailangan makita ng tao. No? Hindi kailangan maging for a show, di ba? Hindi kailangan gano'n. Kailangan makita ka ng Diyos kahit sa isang lugar na nag-iisa ka. Yung puso mo, dapat pa rin kay Lord. Next, Ate Maria. In a world that celebrates success, God honors faithfulness. You don't have to be the most talented, the most visible, or the most applauded or applaud. God is simply looking for those who are faithful. Faithfulness is doing what God says, even when it's hard. Ito yung maganda. Faithfulness is doing what God says when or even when it's hard. Marami sa atin, pag mahirap na, bibitaw na, ayawan na. So ito tinitingnan ng Lord, how faithful you are when things are hard. And God looks at your heart to see if you are faithful even in the hard times, even in the painful times, even in the midst of destruction, you are still faithful. Alam ko maraming nalilito sa inyo, no, sa buhay. Pero sa totoo lang, pinagdaanan ko rin dati talaga. Ay, hindi ako talaga naging faithful sa Lord. Pero during your maturity, you will realize, ang dami palang binibigay ng Lord na pagkakataon sa atin. And then, maraming pagkakataon, tinatapon na. God is giving you the opportunity to become faithful. Pero ito lang ang catch dyan. Hindi natin pwedeng tingnan yung iba na dati nga siya, binabaliwala niya. Tapos isang araw, hinuri niya si Lord, wait lang, hindi tayo pare-pareho ng expiration ng buhay. Pwedeng mahaba yung buhay niya, mamaya sa'yo maikli. What if mawalan ka ng pagkakataon? Tama? Kaya sabi ko sa inyo maniwala kayo sa hindi, kung totoo man ang impyerno, totoo man ang langit, no? Meron ako napanood isang gabi lang, matalinong taga-UP, sabi niya, do you believe in heaven? No, I don't believe in heaven. Stress ka lang dyan. When I die, I stay in the ground, sabi niya. Tingnan mo to, sabi ko, tatalinong tao, na-miss yung wisdom na. Kaya sabi ng pastor doon, hindi usapan dito kung naniniwala ka sa heaven. Pag namatay ka, haharap ka sa Diyos. Whether you like it or not. Ha? So, kung binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon, grab the opportunity to serve the Lord. Why? Ako sa susunod, wala ka ng pagkakataon para baguhin yung buhay. And it's too late for you to repent. Di ba? Wala na pala sarado na. Ngayon, hindi nyo may isip yan Kailan nagiging makadiyos ang isang tao? Angelica. Pag may sakit. Kung gusto na maglingkod kay Lord, di ba? Nung walang sakit, ayaw pansinin si Lord. Tama ba? Masakit ang balakang. Hindi, okay na. Di ba? Napansin niyo ba yan? Pag ang tao may sakit na, pag ang tao walang-wala na, pag ang tao hirap na sa buhay,
bigla nilang naaalala si Lord. Pero yung panahon na malakas sila, sagana sila, 'di ba? Nasa prime sila ng kanilang, 'di ba, buhay, they never think about God. Kaya nga sabi ng Bible, konti lang ang makakasumpong. That's true. Kasi maraming tao ngayon, mas gusto nila maging masaya kaysa maglingkod ng tapat sa Diyos. Kaya ito, this is the test of every Christian, even when it's hard. No? Naglilingkod ka pa rin kay Lord. Kahit na pinipersecute. Alam niyo ba, pag kinumpare natin yung buhay natin sa mga apostles, dito mo, no? Madali lang patunayan. Diba? Lagi sinasabi, si Jesus daw is just a story from the past. Si Jesus, ang Bible, is just created by man. Hindi naman totoo yan eh. Tanong ko kayo, ikaw, Angelica, magbubuwis ka ba ng buhay para sa isang fake news? Di ba? Imagine na lang, si Peter, di ba? Pinako na nakabaligtad. Sabi niya kasi si Jesus daw nag-resurrect from the dead eh. Nasaksihan niya eh. And then, sasabihin ng mga tao ngayon, hindi totoo yan sila, ano, nasaksihan. Hindi totoo si Jesus. Sige nga, bakit may bubuwis ang buhay mo para sa isang fake news? Walang taong gagawa nun. Tama? James, di ba? Pinutol ang ulo niya sa gitna ng maraming tao para lang patunayan na totoo si Kristo. Ikaw, kaya mo ba yon? Eh, di wag, hindi totoo si Kristo. Puputulan niya na pala ako ng ulo. Diba? Pero sila, binigay nila yung buhay nila. So, ito pa lang, sa apostles, grabe yung pinagdaanan nila just to keep the faith and the faithfulness even in the times hard. Tapos tayo, konting problema lang, ngayon na tayo. Konting correction lang. Nalala ko nga si Paul, nag-preach, binugbog, kinulong. Pagdating sa kulungan, nag-preach uli. They never stop. Why? Ang tanong ko lang, Lord, anong klaseng puso meron sila? Kahit pinagbabantaan na yung buhay nila, handa pa rin sila maglingkod. Kami dito, konting kibot lang, ayaw na namin. Diba? Kami dito, napagalitan lang ng konti, ayaw na mag-serve kay Lord. Hindi pa buhay ang kapalit niya. Pero pag tinanong mo, handa ka mamatay kay Lord. Amen. Pero pag nilagay na sa katotohanan, wala na. Yung amen mo, wala na. Naupos na. Hello. Meron akong libro dyan. Gusto niyo malaman. Yung Jesus Talks. Ay, Jesus Freak. Meron isang kwento doon sa may Bible, sa may book na yon. Isang bata, sabi sa kanya nung communist, ikatuwa mo si Kristo. I-renounce mo. Sabi mo hindi totoo. Yan. Ano yung bata, hindi niya na-renounce. I think 9 years old yung bata. Binaril siya sa tiyan. Hindi niya pa rin talaga renounce si Jesus hanggang namatay na lang siya sa kalsada. Hawak-hawak niya. Sabi ko, grabe yung faith ng bata. Yung book ko na yon, it's about a testimony of those believers who are martyr to the Lord. Makikita niyo doon. Yung pastor na nahuli, nakwento ko dito, di ba? Yung pinaparinaw si Kristo, di ba? Anong ginawa nung mga komunista? Ginawa kanyang anak niyang babae, tinusok yung stick dito, pinalabas dito. Hindi niyo kung gaano kahirap yun bilang isang minister. Yeah. So, pag tinitignan ko yung mga Kristiyano noon, bakit ang mga Kristiyano ngayon, konting kibot, ayaw na sa church? Konting kibot, layo. Konting temptation, layo. Konting problema, layo. Why? Kasi ito yun. Faithfulness in doing, is doing what God says, even when it's hard. Sabi ng Lord, maging tapat ka. Sabi ng Lord, magpatuloy ka. Sabi ng Lord, ako kalakasan mo. Diba? Stand firm, sabi ng Diyos, and let nothing move you. Diba? Sabi sa Corinthians. Magpakatatag ka, huwag mo hayaang itumba ka ng mga bagay-bagay. Let nothing move you. And sabi diyan, diba? Even when the time's hard. Ito lang yung parang gusto kong linawin sa bawat isa. You want to serve the Lord. This is the real serving and worship of God. Faithfulness. Maging tapat ka sa sinabi mo kay Lord, Lord, sa'yo lang ako. Lord, hindi ako lalayo sa'yo. Lord, maglilingkod ako na tapat. Then become faithful to sa word. Honor it. Gawin mo talaga. No? So, faithfulness is measured by obedience. So, hindi to magiging ganap pag wala to. And not convenience. Di ba? Magka-rhyme lang eh, pero marami Kristiyano nandito.
Lord, lulingkod lang ako sa'yo pagka convenient ang panahon, masaya, may pera kami, may blessing, hindi ako napapagalitan, o hindi ako nakokorek, o hindi ako napupunan. Like ko sinasabi ito, actually, mas ganda ka sa tenga yan, di ba? Pero we cannot deny the truth. This is the truth. Most of Christian nandito, not here. At tanong ko lang, ilan taon na yung church natin? Magpa 5. Ilan na sa inyo may cellgroup? Ilan na sa inyo nagkaroon ng sariling Bible study? Wala. Why? Nandito kayo. Not here. Sabi ng Lord, go and preach the gospel. Make disciple. Sabi doon, teach them to obey everything I have commanded you. Teach them to obey everything, lahat that I have commanded you. Yung palang, ang turo sa atin ng Lord, did we obey? Did we preach the gospel? After mo mag-share ng gospel, did you make disciple? Yan, si Danilo, pwede na i-disciple yan, no? And then, actually, binibigay na nga ni Lord, pero hindi pa rin tayo nagbibigay ng panahon sa kanila. So, nandito kasi tayo. So, faithfulness is measured by obedience, not convenience. Hindi lang sa panahon na okay ka, sa panahon na masaya, no? Kahit pangit ang sitwasyon mo, sumunod ka sa Diyos. Yun yung faithfulness. Yun yung worship. Hello. Diba? Kahit mahirap, kahit maaraw ngayon, pumunta ka sa church, no? Mag, mag-church ka. Hindi dahil tinatamad ka or anything. Hindi dahil napagalitan ka. Alam niyo ba, maraming pagkakataon tumatayo ako dito. Maraming pagkakataon na ayokong tumayo. Ayokong mag-preach. Kasi kung babasihan ko lang kung ano yung nararamdaman ko, hindi ako tatayo dito. Magiging moody lang ako. Pero minsan, hindi nyo alam, nag-speak ako dito, ini-encourage ko kayo, pero minsan sarili ko, hindi ko ma-encourage. Ano yan? Kasi ito nga yun. You need to obey the Lord. Not because you're too emotional. Set aside mo yung convenience. Kasi masarap mag-preach pag masaya. Tama ba? Masarap mag-preach pag nasa condition ka. Masarap mag-preach pag may almusal ka. Hindi ganun eh. Di ba? O tulad ngayon, wala yung pamilya ko. Di ba? Alam niyo ba binangungot ako nung isang gabi? No? 3 beses, 3 layered of dreams. Alam niyo ano panaginip ko? Panaginip ko, natutulog ako dyan. Tulog nga naman talaga ako. Tulog ako sa baba. Narinig ko may nagtakbuhan sa taas. So sa gulat ko, tumayo ako. Yun ang nasa panaginip. Binuksan ko yung pinto. Pagbukas ko, may multong nakatayo doon. Sumigaw ako, walang boses. Tapos mamaya, nagising ako sa higaan. Second dream. Tumatakbo, tayo ulit ako. Binuksan yung pinto. Buksan, uli multo. Sumigaw ulit ako, walang boses. Third time, ganun din. Hanggang na, yung pinaka-fourth time, nagising na ako sa higaan. Sumupo na lang ako. Hindi ko na binuksan. Baka same. So doon ko na nalaman, nagising na talaga ako. Pero yun, 30 minutes pa lang ako natulog eh. Edit ako, pagod ako. Dahil ko iniisip sa, di ba? Biglang ganun. And then, sabi ko, bukas kayo makakatulog ako. Kaya kanina, hindi ako ginising ni Nanay Ana kasi natulog ako kagabi late na naman. Kasi nga, sakit ko talaga yung nagkakaroon ako ng sleep paralysis. Actually, yan yung problema ni Pastora pag umaalis siya, tapos naiiwan ako mag-isa. Maraming beses na lang ganyan. Sino naranasan yung gising ka na pero tulog pa yung katawan mo? Naranasan mo na yan? Yung nakadilat ka pero hindi gumagalaw yung katawan mo? Yung kahit bibig mo, hindi mo may buka. Tapos umuungol ka lang. Ganun. Ako madalas. Kaya pagka natutulog kami ng gabi, ang like kong tinitignan si JC. Diba si JC medyo, wala na music niya. Medyo mataba, di ba? So, lagi siyang humihilik. So, from time to time, ginigising ko yung pagka yung nagsasalita siya or anything. Kasi ganun ako eh. So, imagine how hard for me na mag-isa ngayon, doon sila, and then Pastora is looking for a job. Kasi nga, itong pasukan, kailangan ni Jesus talaga ng pang tuition, ano pa, mga gamit niya, alam niya naman sa payos, kahit na may scholarship ka, malaki pa rin yung gastos. And ayoko naman siyang ipalipat kasi nagagastos din kami pag nilipat ko sa national, gasolina pa lang pagkalayo-layo dito. So, ganun din. So, sabi ko sa kanya, maintain mo na lang yung grades mo para yung scholarship mo tuloy-tuloy hanggang makagraduate ka. So, this is hard times for me. Mga member natin, kung kailan nagsisimula tayo ng ministry, iba nawawala. Yung mga inaasahan mong tutulong sa'yo, bigla nawawala.
Hindi mag-preach ka ng Sunday. Mahirap yan, di ba? Pero, sabi nga, it's okay. Even the times is hard.